nandito na si Tatay Rani Ludovica. Isang mapagpalang hapon sa atin lahat. Alam nyo ho, tumitindig kami rito dahil sobra na. Sobra na po ang kawalang-hiyaang ginagawa nila sa taong bayan. Ano pa ba ang kailangan nating katibayan? Mamaya po, nandito sa LED, ipalalabas natin kung paano tayo ninanakawan ng ating pinagkakatiwalaan. Nakakalungkot po sa sitwasyong ito, tayo ang naghalal sa mga politiko na nandito po sa loob. Alam nyo ho, kapitan po ako dito sa Batasan Hills 2002 hanggang 2013, naging kapitan po ako. Pero nakakalungkot po, ibang-iba ang sitwasyon ng mga congressman noon kaysa mga congressman ngayon. Nakakalungkot dahil inaasahan natin sila ang magtatanggol, sila ang magbibigay ginhawa sa ating mga mamayan. Maliwanag na pinakita nila ang kawalang-hiyaan ng mga congressman sa pamumuno ng kinilang sinasanto na walang hiya si Martin Romualdez. Nakakalungkot, nakikisampatyaho kami sa mga empleyado ng Congress, pati na ang mga security guard. Alam nyo ho, bilyon-bilyon ang pondo na nilaan ng mga magnanakaw na congressman para payamanin nila ang isa't isa. Ang pondo ng Congress hindi ho subject sa COA, hindi ina-audit ang kanilang pondo. At open po, hinahanda lang po namin ang LED para mamulat po kayo. Ang nakakalungkot po rito, pati ang ating mga kapulisan, napakababa ng kanilang sinasahod. Napakababa ng mga benefits ninyo kumpara sa mga buwaya na nandito sa Congress. Ikinahihiya ko po na nasa Barangay Hall ang House of Congress dahil hindi na ho karapat-dapat igalang pa ng mga mamayan ang ginagawa ng ating pong mga congressman. House of Crocodiles na po ito. Tingnan nyo po, sa krisis natin ngayon, saan ba nagsimula ang krisis na ito? Nagsimula po ito nung naupo ang mga magnanakaw. Sino ho ang bumoto sa adik na Marcos dito? Marami ho ang nandito na bumoto sa adik na Marcos na to. Marami na budol! Dahil mahilig tayo magbigay ng second chance sa taong nagkakamali, na umaasa tayo na ang lahat ay pwede magbago. Noong first 60 days ni Marcos, pilit niyang iayos ang ating bansa. Pero dumadami po ang ahas sa palasyo. Ang numero 1 adik na nagtutulak kay Presidente Marcos na tumira ng po ay walang iba kung hindi yung adik niyang asawa, si Lisa Satanas Araneta. Alam ko po, alam nyo lahat yung mga kapulisan kayo. Kasama ko kayo sa war of drugs noong panahon ni PRRD. Iba ang sitwasyon ng barangay natin at ng ating police station. Ang ating police station noon ay larawan ng sinasabi nga ni Presidente Duterte, wala nang
wala nang natira sa mga naglilingkod sa gobyerno kung hindi proteksyonan ang narco politics natin. Noong kapanahonan po ng 2016, nalinis ang hanay ng ating kapulisan dahil sa ating presidente. Tama po ko, nung naging kapitan po ko, 2002, ang kalaban ko po, mga pulis natin na protektor ng mga puser po natin. Karamihan ng puser, asset ng mga pulis. Yung mga asset ng pulis, tinuturo yung kakompetensya nilang puser. At hinuhuli ng protektor nilang pulis at ang sistema, parte-parte sila. At ang mga natitirang droga ang nagbebenta na mismo ang ating kapulisan. Walang maniniwala noon nung ako ang kapitan sa sinasabi ko, ang pulis natin at ang mga politiko, narco politics noon. Alam nyo ho, luminis ang barangay natin, luminis ang lungsod natin, nabangon ang dignidad ng mga pulis dahil ang mga eskalawag na pulis at ang nakakalungkot, lahat ng Ninja Cup na pulis galing sa Station 6. Alam ko po na kayo mismo ay saksi kung gaano nagbago ang mga ordinaryong buhay natin. Protektado ang ating mga anak, protektado ang ating mga pamilya, at higit sa lahat, nagkaroon ng pag-asa na titino ang ating bayan. Sinasabi ko po ito sa inyo dahil kayo po nakakalungkot dahil yung mga mambabatas ay sila mismo ang nananamantala, adik sa kanilang kapangyarihan, adik sa kaban ng bayan. Saan ba nagsimula ang kalbaryo ni BP Sara? Nagsimula po ang kalbaryo ni BP Sara nang siya ay sekretary ng education. At doon po napatunayan na totoo ang allocation at insertion. Yung budget ni BP Sara, sinalpakan. Napili ba siya ng isang file? Sinalpakan ng mga congressman sa instruction ni Martin Romualdez at kay Saldico. Gusto ko po muna ibalik sa inyo